Atanet. Okay. Nagpinolo tayo ni Noah. Ay, hindi. Pinolo tayo ng dalawa. Pinolo tayo ng dalawa. Sorry Pinolo naman tayo kami ng na dalawa. t-shirt lang ha. Pinolo kami ha. Yung isa dyan hindi naligo pero nagpolo. Sino sa kanila dalawa? Pigilan. Okay. Ano yung project mo ba ngayon? Meron kang kinakwento Ay, kanina. meron siya on Netflix right now. It's showing. The Journey. A Journey. A Journey. Oh my Ay, God. sorry. Mali pa tuloy. Mali yung article ko. A Journey. Ano na siya showing na Bakit siya hindi siya the? Choice. Choice lang talaga, Derek. Kasi yung The Journey, parang, what a journey. Maitay ang plan. Okay, start na tayo. Wow! I-invite mo muna sila sa latest na in-edit mo. Streaming na sa Netflix worldwide. A Journey. It's a journey. It's a journey. What a journey talaga. And I think this is something that we Filipinos should be proud about. Or should be proud of. Ano ba? You choose. Choice din yun. Choice din yun. Choice na yun. It's a choice. Different school, different pronunciation. Imi lang. Game. Si Ben de meron! Ano yun? Invite them. Agong Burza. Showing na rin ang Gumburza tsaka Becky and Bede. Tsaka Kampon. Ayan, mag-i-intro pa ba tayo? Nag-i-intro na eh. Oh, sige. Anyway, magbabalik ang second most streamed episode sa Ang Walang Kwentang Channel. Akalain nyo yun? Actually, medyo 16,000 views ata na eh. Bigyan na natin sa Bini. Ang number top spot. one. Top ngayon ng Yes. mini episode. Ayan. Para sa mga hindi pa nakakapakinig or panood ng first episode ng part 1 ng guest sila, punta muna kayo sa Spotify, Apple Podcasts, YouTube, and wherever you watch your podcast or listen to your podcast para ma-gets nyo yung mga pinagsasabi ni Noah tsaka ni Ben. Panoorin nyo yung pakinggan at panoorin nyo yung first guesting ng dalawa. Yes. Na umabot ng more than an hour episode. Yes, kasi nga ang dami. Pero walang sustansyang nakuha. Uy, marami naman. Maraming sustansya doon. Hindi naman, I'm not after naman for the followers. Basta, I mean, makapag-impart lang kami ng knowledge. Wow! Pero gusto talaga niya maging guro sa totoong buhay. Di ba? Totoo. Ba't Actually- tayo hindi ka nag-a-apply? Di ba? Gusto mo maging guro? Yeah, yun talaga yung end goal kasi. Pero may ballpen dito. Pero gusto ko maging guro ng Kasi there's for the job you want, di ba? Gusto ko maging guro ng mga preschool, sa preschool. Sure ka Tuturo mo doon? editing? Hindi direct. Cinematography. Sabihin muna natin yung bago nating schedule. So, every Monday, we release a new episode on YouTube. Yes. And then, every Thursday, yung na-release namin ng Monday episode sa YouTube ay mapupunta sa Spotify, Apple Podcasts, Anchor, or wherever you listen to your podcast. Pero yung video, laging Monday. Sa YouTube lang namin i-release. Watch it first on YouTube. Yeah. Ano na? Monday and Thursday pa rin. Yes. Thank you sa mga, hello sa ilan tayo, Bibi? Uy, 237,000 tayo, Mi! Grabe. Ilan dyan ang mga Radians? Ay, Radiant. Ilan sa Discord? So, 237,000 VVIPs tayo sa Discord. Sa Zoom. Tapos sa Discord, 237,000 tayo sa Zoom. Hello, guys. Ayan. So, ang episode natin today, editing edition ng Racket Pa More, a shooting and taping memoir. Kasi, lagi yung mga guests natin sa set. Pero ang dami ding nangyayari while editing. Sa Kasi marami din mga rumaraket ng mga editor tulad nilang dalawa. Yes. Lalo ni Bentol, ilang projects ang pinagsasabi mo sa isang buwan? Mas marami siya. Mas marami si Noah. Noah, ilan? Sa ngayon, Derek, Dati, 10 May sabi kong 10 dati. madami ako direct sa isang buwan, pero I make it a point na hindi sila nagsasabay-sabay. Kumbaga, after ng isang project, okay, wait ka muna ha, tapos itong project. Kasi ayoko yung parang sobrang nagba-bottle up yung mga project sa akin kasi hindi ko nagagawa ng maayos. So, ako si Tonet at first time kami nagko-work ni Bentol sa Tayo nga na yung opening mo last Dating time. Tadhana. Di ba yun yung open mo last time? Hindi. Iba, di ba?
Hindi ko naman. Hindi yun. It was a lifetime ago. Yes. First time kami nagka-work ni Bento sa dating Koldanana. Ikaw. First time ako si JP at first time kong maka-work si Noah sa Bola Bola. Si Ben naman, first time ko siyang makaka-work doon sa Project 8. Hindi pa niya tinatanggap. Ay? Hindi pa niya tinatanggap. Attitude. Attitude talaga. On that note, Baka kailangan mag-pitch sa kanya direct. Nagpapapitch kasi siya eh. Talaga? Nakakahiya naman. I am Noah Tonga and I believe in the saying, that ba? And I believe in the saying, to whom much is given, much is required. Yan. I-relate ko na lang siya later. Wow! Ngayon na, go. Ha? Ngayon na. Atin na natin. Kami lang, wala. Ikaw na. Kanino galing yung quote na yun? Sino nagsabi nun? Sa totoong buhay, nung nanonood ako ng Chris TV, Kaya sa Chris TV mo na ito yung sa yan sa bedroom niya ni Madam, tapos nakalagay doon sa ano niya, bawal may Talaga? Oo. Kasi, ang dahilan ko bakit ako nag-showbiz, dahil kay Chris Aquino. Kasi gusto kong baguhin yung format dati ng Chris TV na talk show. Gusto ko siyang maging reality kasi nung nauna nilang... Naging reality rin. Naging Kaya nga, reality yun yung gusto kong format. Nauna pala silang nakaisip noon. Akala ko ako. Kala mo brilliant ka doon, Oo, sabi ko, kailangan pang i-push ni Madam kasi nagawa niya na to eh. Yun, kaya ako nag-showbiz. Chris Aquino. So, ano yung Chris TV? Ayun, direct. Ano yun? Kasi maraming hindi ba alam ko ano Yung Chris TV. Sa mga hindi nakakaalam, yung Chris TV, yun yung talk show. I think pinakasikat na talk show ni Chris Aquino. And eventually, naging Chris Reality TV siya nung lumalabas-labas na si Madam Chris with Darla and Bimby ng set ng talk show nila. Yun. Ito yung may meme na may pana si Chris. Pwede direct. Tatanggapin natin pwede? yan. May paano si Chris? Meron siya, basta nasa archery siya ata. Oo. Tsaka yung, di ba, meron nag-viral din yung Oo. zipline. Tapos ikaw siya Ikaw na, next na. Ang dami, na intro. Go, ikaw, Ben. Game. Ako si Ben Tolentino and ako yung madami nag-message na wala daw ako ambag. So this episode wala daw ako ambag last episode. Breaking his silence. This episode consistent tayo. Wala din akong ambag. Sino ba ka nagsabi niya wala ambag? Yun, tinatawag na consistency. Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Racket Pa More, A Shooting and Taping Memoir. The Shit, editing. part ano na to? Part 42. 24. Part 42. Sabi ko nga 6 nga akala. Sabi kasi ni Chris, 6. Ano ko, part 42. Part 24, oh Part my God. 24 na. Pero first time na editing edition. Yes. Ano muna yung mga hindi nyo nasabi last time about the editing process bago kayo mag-share ng mga ano nyo? Siyempre kakalimutan na natin yung preparation of materials, di ba? Yung nga ba eh. Or gusto mong i-reiterate muna natin. Para at least may Sige, kung saan kami teacher ka ba? Sayang naman yung ano mo Ikaw na muna. Ikaw na muna. O kapag naiba yung material sa editor, as a thinking editor. Ano ba ang isang thinking editor? Hindi ko alam eh. He can't think. Sa totoong buhay, yung thinking editor ay, para sa akin ako lang to yun yung kapag binigyan ka ng material ng editor mo, ay ng director mo, na tapos nabasa mo yung script and you make something out na iba doon sa material. Kumbaga, nagbibigay ka ng panibagong flavor doon sa material na, kumbaga na mas ikakaganda pa ng material. Ulitin ko. Okay, for me, thinking editing is... Tsaka alam mo yung nagkikwento ka na may saysay. Yung alam mo sa sarili mo na kinikwento mo itong material na to, itong kwento na to dahil karapat-dapat siyang ikwento. At kailangan siyang marinig, makita, at malaman ng mga tao. Ayun.
That's thinking editing for me. Kahit gaano pa kaano yung material, the best ka. Yun lang pala. Nakitawid niya. Nakitawid niya. Thank you, Lord. Okay. Ako naman. Gusto ko lang i-reiterate na siya, isa siyang creative process. Hindi siya technical na bagay. Kasi kahit anong editing software yung andyan, Parang may pinaparinggan ka. Wala naman. Okay. As technical sinasabi ko lang na editor. wala siya sa... Sa software. Ay, Oo. yung... Wala siya sa... Nasa India Wala siya siya, sa wala Pana. Pana. Wala sa Pana, nasa India. Ang sa akin naman, parang... Kung wala ka naman proper na tool na alam mo, na gamay mo, na sa tingin mo ay makakatulong para maglabas doon sa kung ano yung intensyon ng material, I think hindi mo rin magagawa yung totoo mong... hindi mo rin mailalabas yung totoo mong talent and skill. Ganon. Ang mga editing software kasi, may Avid yung May Premiere. karaniwang ginagamit sa pelikula. May Premiere, Adobe Premiere, Tsaka FCP, Final Cut Final Cut Pro. Pro, and CapCut. At may kamay. Si Miss Mar May naabutan pa yung palad. Moviola. Moviola. Dati, parang ngayon editing machine, pero dati, as in, yung negatibo, yun talaga yung Pinuputol. literal, Yeah. ginugupit mo siya, tapos pinapag- Anong tawag doon? Ano? editing. Splicing, di ba? Splicing. Okay. My God, Ben! Hindi, tatapusin ko lang yung sinabi ko. Basta Okay. siguro yung sukatan ng pagiging magaling na editor kung paano mo gagamitin yung material na meron ka. Like, pag bigyan mo kami ng pares na material, iba niya gagamitin, iba ko gagamitin. Yes. And Kumbaga, sure ako na Pero gagamitin nyo for good. naman. for good. For the good of mankind. Pero yun, kung paano mo kunyari, yung Tama. kailan mo gagamitin yung close-up, kailan mo gagamitin yung profile, yung wide shot, parang para ma-create mo yung story yan or yung isang eksena, doon na susukat feeling ko yung Tsaka doon rin... galing ng isang editor. Yeah, and doon rin siguro, hindi naman siguro galing, yung sensibility siguro nung editor, doon rin makikita kung paano niya binubuo yung, bigyan tayo ng parehong material. Tapos sino mas mahusay, parang doon sa material na yun na mas nailabas kung ano yung intention nung ano. Tingin mo ba kung kay Ben napunta yung Malyari, siya yung nag-edit, anong magiging Diyos ko, itsura ng Lord. Malyari? May mga binabagayan yung pelikula. Kaya hindi ako basta yung tanggap ng tanggap na parang tingin ko hindi ko naman mabibigyan ng justice yung pelikula. Kasi like, this material is not for me po. Parang a better editor is suited for this material. Hindi pa tanggap ng tanggap yung 10 ang Oo. na-edit. Kasi madaming madami kasi, ngayon kasi parang nagagamay ko yung mga ibinibigay sa akin ay gamay ko. Yung parang, alam ko sa sarili ko na I can do this. Yung gano'n na parang I can bring justice to this material. And I can even flesh out the intention, the real essence of this film. Sige, so, ang mga kwento nila ay yung mga nangyari sa editing room na shooting and taping memo. May share lang namin siguro ay kung gaano kasungit yung mga editor sa editing room. Oo. Kung gaano sila hindi naliligo. Uy, parang... Yung pagdating mo sa editing, hindi mo alam kung tulog or gising, pero nakadilat. That's talent. That's a talent. Sa totoong buhay, susugan ko din yan, Derek. It's a skill. It's a skill talaga. Yung parang yun yung kailangan mong yung power naps na tinatawag. Kasi halimbawa kapag sobrang tight nung oras, masasabi ko sobrang tight nung sobrang tight nung oras, may playdate kang hinahabol, tapos kailangan mo talaga matulog in between. Di ba minsan kapag tumatanda ka na hindi ka nakakatulog, kailangan mong matutunan yung the art of power napping. At yun po ang ituturo namin sa inyo ngayon. Sige, paano? Step by step. Play VTR. Okay. Okay. Go! Go. Ikaw na muna. Ikaw na muna. Kasi may mga point talaga sa editing na hindi na lang editor yung natutulog sa sa post house. Kumbaga, para mas mapabilis yung buong proseso bilang may playdate kayo,
kailangan pati director natutulog na doon. Alam mo yan, director net. Natutulog ka sa Star Post. Please reveal. Please reveal yourself. Tapos, Nadamay pa. Tawag kong visit. so sa Star Post to, Star Post ay isang post house ng Star Cinema. May ini-edit akong pelikula. Tapos merong isang poging director, hindi ko napapangalanan. Kilala ko na. Crush niya. Tapos, Oh my God, crush na crush mo siya? Dati. Daing ni ngayon, hindi Crush na crush mo si... Tapos, eto ka na nga. Naku, baka nakikinig siya. Parang hindi siya Pili nakikinig. ko hindi. Parang hindi. Hindi siya nakikinig. Hindi na ni Mark. Hindi ka Eme yun. Market. Hindi siya ka Eme. Naku, malalaman yun, no? Anyways. So nakahiga ako sa sofa. Tsaka ang feeling nyo na kung kunwari nakikinig siya, parang ako yan. Ako to. Ayaw. Nakahiga ako sa sofa, ganun. Ang arte naman ako nahiga ko. So ganun. Tapos, kapag dumaan ka kasi doon sa pintuan, so makikita mo talaga na nakahiga talaga ako. Medyo relax na lang kami noon kasi morning na. As in kaka-morning lang. Oo. Tapos, nakahiga ako. Tapos, bigla siyang dumaan. Tapos sabi niya, Noah? Tapos, ganun ako. Kasi alam ko na siya yun. Sabi niya, Noah? Sabi ko, yes, direct. Tapos, alam mo kung ano siya sinabi niya sa akin, come with me. Ako talaga ako. Biglang direct. Tapos, siya talaga, as in, kakagising ko lang talaga noon. Tapos siya talaga, kahit bagong gising niya talaga, ang pogi niya talaga. Promise. Ay, wait, so galing din siyang tulog? Galing Sa Star Post din. Sa Kala Star ko galing siyang Post. bahay. Okay. Tapos, ang pogi niya talaga. Tapos, so, bumaba na kami ng elevator. Ting, 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 ting. Bawat floor. Pagbaba namin ng elevator, papunta kami sa sasakyan niya. Pumunta siya sa likod ng sasakyan niya. Tapos akala niya ako yung driver. Sorry. Akala niya may driver siya. Hindi ako sa sarili. Kaya after na din ako tumanggap sa kanya. Last project namin. True story. Dalawang weeks yan. Nag-pancake house kami. Ganda sa may Pero MBA. special yung pag pinancake house ka kanya kasi, special yun. Tapos in-story niya. Sino nag-drive? Sana din, naanipungatan lang siya, akala niya may driver siya. Meron pa nga isa, yun yung parang inaya ako sa baba ng ng Star Post. Papunta doon sa kotse niya, tapos inaya ako, magtutulak kami ng sa niya. Yun! Last time I checked, editor ako. Paano mo sinabi sa kanya na na hindi ako yung driver mo? Sinampal ko siya direct. Eme lang, hey direct, if you're watching right now, ako nga po pala yung sinayang. Hindi. Hindi ba ikaw mag-e-edit nung bago yung film? Hindi na direct. As in, nag-stop na kami from that project. Kasi, nirealize ko na... Wow! Driver. Oo, na parang iba yung tingin niya sa akin. I'm so sorry. Okay? Tapatan mo yan, Ben. Wala akong ganun ka-intense na experience. Oo. Meron ako pero parang petty siya na story. Parang nag-visit ako sa set ng isang pelikula. Dati, first, parang nagsimula pa lang akong editor nito. Tapos nakaupo ako dun sa Apple Box. Tapos sabi ng cinematographer sa akin, parang inutusan niya isa sa mga boys niya, kunin niyo nga yung Apple Box na yun. Nakaupo ako dun, parang hindi naman nila gagamitin. Parang nainis lang ako kasi parang aga-aga 5 AM, bumisita ako sa set.
para lang, kasi pinapunta nila ako dun para tumulong. Oo. Hindi mo to pelikula, yung Oo, kasi mukha mo. naalala ko yung, Hindi mo pelikula. Oo. Basta hindi pa nakapagkape ganyan. Ang init ng ulo ko. Parang, Ba't ka naman kasi bumisita doon? pinapunta Tsaka kasi na 5 ako. a.m. Ba't Tsaka naman ba't 5 a.m.? Pwede ka Kasi naman So, by the school 7 p.m. Yung shot kasi parang sunrise yung eksena. Ah. Tinignan ko yung eksena. Sabi ko, Pero pipiliin. close kayo niyan. Close na kami ngayon. Oo. Pero dati pa to kasi petty nga ako eh. Ah, okay, sige. Hindi ka na petty ngayon? Hindi naman ako. Nonchalant na siya ngayon. From OA From COA to nonchalant. to nonchalant. Game. Basta yun, nung nakita ko na yung footage, hinanap ko talaga yung pinaka-depokadong shot. Uy, grabe. ka. Grabe ka. Gumante. Grabe ka. Sabi ko, tapos nung nakita na nung director yung edit, direkin yung pinakamagandang performance. Uy, grabe ka! Tama mo nga yun. Grabe ka! Pero hindi, syempre yung sa dulot-dulo, na ano pa rin ako, nahimasmasan ako na yun. Hindi mo na yun binago. No way. Brainwash ko na yung director. So, anong pelikula to? Is this Maging mabait kayo sa mga editors nyo. Exactly. Exactly. Wala, petty lang. Basta petty lang. Pero maganda yan. So, Ikaw, wala ka pa kapupulutan bang siya ng ginawa? lesson actually. Sa totoo. Ay, meron akong ganyan pero hindi na para ikwento pa. Bakit pa tayo nandito? Bakit tayo nasa podcast na ito? Meron akong ganyan yung sabay tayo nag-i-edit isang pelikula. Yung inis talaga ako. Associate niya ako direct sa isang pelikula tapos siya yung editor, associate niya ako. Tapos may isang eksena kaming dapat i-edit. Parehas naming i-edit. Yung parang sa akin yung director, sa kanya yung creative producer, isang eksena lang yung ini-edit. Yung parang, anong point nitong lahat May ng contest? Oo, May contest? Ba't may contest? Di ko alam. Kayo na nagwagi, kayo na napili. Oh well, standing in front of you. Sino pareho? This is Stunner! Stunner Ang kasi. nagpatibok sa puso ni Dingdong Dantes. Ekran mo na yan. I mean, sino nagwagi sa atin nun? Hindi ko na maalala. Kasi alam mo yung pelikulang yun, parang it's all a blur. It's all a blur. And yet, sa pelikulang yun, nagkaroon ng lamat ang friendship natin. Na-test ang friendship. Yun Test ba yung ang kinukwento friendship nyo natin. kanina? Yes, Yung nag-away yes. kayo, nag-stop the car? Yes, direct. Kwento nyo Kwento mo na. na yan. Kasi editor nun si Ben, sa isang project, editor si Ben, associate editor ako. Oo. So, kailangan ko pa i-explain ko ano po yung associate Oo. editor. So, if the Okay lang ako, okay lang. Okay lang I po. cannot fulfill my duty. So, if the editor cannot fulfill his duties, the associate editor will take over. Yes. Ganon. So, tinitignan ko yung, so tapos na siya mag-edit, ganon. So, bale, ang job, isa sa mga jobs ko as Sorry nung pagka-job. so, as assistant, as associate editor, is to ensure na nare-retain yung edit ng editor. Kumbaga, yun. Paano nare-retain? What Kumbaga, do you mean? walang hindi nagagalaw. Kumbaga, yan. Dapat, halimbawa kasi di ba mag-undergo pa siya ng online editing na pwede nyo pong balikan sa sa nakaraang kung ano yung online editing. So, kailangan job ko na parang, kumbaga, i-QA yung edits niya. What's QA? QA. Quality check na lang. Para ito yung na i-QC, quality check yung edit niya na kailangan tama yon. Kumbaga, yun yung edit ng editor ko. So, bale. Basta simple put, kung ano yung inedit ko, pagka ina-press na siya ng high resolution, same siya nung Pero hindi na tayo pupunta pa sa online kasi Hindi na. hindi kami to sa online eh. So, yung editing software, yung ang dami na kasing tracks niya eh. Ang dami ng tracks direct nung edit niya eh. Kasi tas gusto niyang i-mix down, meaning i-mix down, parang i-flatten yung buong edit to one single track na lang. track. Oo, sabi ko, wag mong gagawin yan. Sabi ko kasi ako ang mahihirapan. Wow! Sabi ko sa next process kasi yung associate editor ang mahihirapan tumingin kung ano yung mga cuts. Kasi halimbawa, kapag hindi niya minix down, nakikita ko pa kung ano yung mga cuts. Pero kapag minix down, hindi ko na nakikita kung ano yung cuts. Bigay Gets ka mo? ng sample ng mga ng mga track para mag-gets nila. Halimbawa, ang unang track mo ay, parang let's simplify na lang. Halimbawa, ang unang track mo ay, naaalala niyo po ang Kimidora?
yung dalawa sila, si Kimi at si Dora, tapos sa iisang frame. Halimbawa, ang first track mo ay si Kimi, sa second track mo ay si Dora. Pang Parang VFX, ganon. pag VFX, madami kang... Kapag VFX, napakadaming tracks. Diba? So, ang gustong gawin ni Ben, yung lahat ng yun, i-flatten into one. Ako sabi ko naman, no! It's a no for me. Tapos, ako dapat ang final decision nun. Ikaw dapat ang final decision. Bakit ikaw associate ka lang? Kasi ako po ang mahihirapan direct sa susunod na proseso ng online. Ng editing. Siya kapag edit ang editor, tapos na siya, pwede na siyang umalis. Ako pa hanggang sa matapos yung pelikula. Doon pa ako hanggang sa ipalabas siya sa sinihan. Paano kapag hindi ko na-maintain yung edit niya? Wala tayong ipapalabas. Bakit pa gusto mong sige, pag-usapan natin face to face. So, since ang dami niyang ang dami niyang tracks, yung software medyo bumabagal na din. That's the reason why. Kapag minix down niya yun, medyo Bibilis, direct. Kaya gusto niya. Tapos, so ako, nag-walk out ako. From anong floor ng Star Post? From third floor. Bumaba ako ng second. May nakasalubong ko na sa second floor. Dito na lang ako. Nakalimutan. Chika muna tayo. Kasi nag-walk out talaga ako. Tapos nag-tweet ako. Nag-tweet ka? Ano tweet sabi mo? ko, ang hirap makipag-usap sa mga matatalino, nakakabobo. Ay! What? Ay, grabe! Bakit yung sinabi mo? Kasi parang, explain ko ng explain, direct. Naku, bakit? Sabi ko naman, gets ko naman yan. Pero sana maintindihan mo rin ako. Wow! Nagkikil ka? Nabasa mo yung tweet ko na yun? Oo, pagkabukas ko ng... Nagets mo ba na para sa'yo yun? Oo naman, Diyos ko. So, matalino ka? Anong year to? 2019? Ay, recent lang. Pre-pandemic? Pre-pandemic. 19? Hindi. Before ako mag-aral. 18. Hindi, nakapag-aral ka na. Nakapag-aral naman ako. Kaya pala nasabihang matalino. Kaya nasabihin ng matalino. Oo. Tapos, hindi, pero misunderstanding lang kasi siya. ito ka na nga, ito papunta tayo sa... Okay, go. So, hindi ko na siya pinapansin direct. So, may mga na kami, may mga chika-chika na, ilang araw na, may mga chika-chika na kami, hindi ko na siya pinapansin. May paksyon na sa Oo, sabi ko, Sino nagbuo ng faction? siya. Oh! Ay, kasi magkasama pa kami natin sa unit. May magdalo, tsaka ba? Ang diwang. So, hindi na kami nagpapansin, nagkakain kami, magdi-dinner kami sa labas, sa may El Terrazo dati, dyan sa Murato. Hindi kami nagpapansin na. Tapos, ayoko na talaga. Sabi ko, ayoko na. Tapos, nag-walk out ulit ako. Nasa labas na, pero nag-walk out pa rin. Nag-walk out. Sumakay ako ng taxi. Chok. Tapos, pagsakay ko ng taxi, sabi ko, kuya, Katipunan po. So, paano na? Biglang may very mellow ka dun, Oo. Parang may nagbukas doon ng taxi. Andun siya sa loob. Pumasok siya. Sinundan niya ako. Sabi niya, ano ba nangyayari? Tara mo na dito. Sabi ko, tigilan mo. Sabi ko, umaandar yung metro. Aalis na ako. Aalis na ako. Hindi siya, kuya, start the car. Sabi ko, go na kuya. Tapos, nagkataon na ang naway tugtog sa Nangihinayang? Hindi naman. Hindi direct. And the weekend. Nothing's gonna stop us now. Tapos parang sabi ko, bumaba ka na. Tapos bumaba na siya. Tapos nag-start na yung taxi pauwi. Tapos umiiyak ako. Di tapos hinahabol niya pa yung taxi. Nakita ako doon sa side mirror eh. Sa maulan ba? Maulan? Wala direct ulan. Pero kumukulog. Walang budget pa rin. Paulan pala. VFX na lang. Ayun. So, isa yun sa parang sa totoong buhay pero super friends na naman din tayo na nasolusyonan na naman din natin. Paano natin nasolusyonan? Hindi ko na maalala. Hindi ko na rin maalala. Basta naalala ko na lang, nag-away tayo. Yun lang yung naalala ko.
Oo. Tsaka, sa totoong buhay, mga April kasi ninintay ko na na magkabati tayo ng birthday mo. Sabi ko, sana mag-May na. Para para batiin ko na siya ng happy birthday, maging okay na tayo. Kasi baka dahil doon kaya kayo naging okay na. Hindi ko alam direct. Hindi ko na rin maalala. Last project na natin yung together. Sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Kasi nag-editor ka na. Hindi direct. Editor na ako nun direct. Ni-request niya lang ako mag-associate direct sa kanya. Ni-request mo naman palang maging associate. Diba? Aminin mo naman din yan. Automatic na pag nag-star ako, siya yung asok ko. Oo. Kasi pinapa-pre-cut siya. Anyways. So, ayun. Well, the lesson of the story. At di nagyaon. Hindi dapat, no? Sige, anong lesson? Siyempre nangyayari talaga yan. Nagkakaroon kayo ng hidwaan direct ng mga collaborators mo. Hidwaan. Pagera na. ng mga collaborators mo. And that's normal. It's part of growth. It's part of growth talaga. Pero, hindi porket nag-grow ka, kailangan mo nang i-outgrow yung mga tao sa Sa buhay mo. Bakit may lesson? Kailangan ng lesson. Parang kailangan natin parang part yon nung buong proseso, nung creative process of making a film, ng editing. And kailangan nyo lang mag-usap. Sabi mo nga, direct communication is the key. Oh. Ayun lang po. And tignan nyo naman ngayon, parang naging okay kami, na pag-uusapan namin yung mga bagay-bagay. Pero may mga hindi pa rin tayo na pagkakasundoan. But nakaka-arrive naman kami sa mapayapang pag-uusap. Parang ayun direct ang gusto kong sabihin doon sa kwento na yan. Okay, next po. Yun lang. Accurate naman yung kwento. Parang accurate naman. Accurate yung direct. Pero siya talaga yung hindi nakaintindi sa totoong buhay. Ay, hindi pa rin pala tapos Pero ang ending na niya, naging na-flatten. Hindi. Ako nagwagi direct. No. Sinumbong ko siya doon sa post-producer ko. Ay, sa post-supervisor ko. Hindi na tayo may yung technical, pero... Oo, tapos sinabihan siya na Ay, Go! Ay, hindi ko na maalala. Sinabihan siya, ito kasing 7, puro lang technical yan eh. Ay, tapos... Sabi ko, tapos syempre ginatungan, sabi ko, agree. Totoo yun. Yun ang naging yun ang ko villain origin story ko. From that moment on. Oo. Kaya kilala siya doon sa technical editor. As a technical editor. Not a thinking editor. Not a thinking editor. So you're a thinking editor, he's a technical editor. And that's very real. Anyways. Okay? Okay. O, ikaw. Yun na yun. Meron pa kayo isa, di ba? Di ba tigdalawa kayo? Pero hindi naman to editing. Parang memes lang din, pero not necessarily. Ang dami disclaimer. Parang hindi naman siya talaga connected to editing. Kasi 2017, direct, January of 2017. Ibalik mo sila doon, Noah. Ibabalik ko kayo doon. January of 2017, last week yun ang direct. Akala ko last week. January of 2017, may hinahabol kaming pelikula. Direct kilala na naman din nila si Inang, di ba? Olivia Lamasan. Director of Got to Believe, Barcelona. Starting Over Again. Yes. Si Inang kasi isa sa approving body ng Star Cinema, mga pelikula ng Star Cinema. So, isa sa mga huling nanonood at nag-approve ng pelikula. So, nanonood kami ngayon ng edit. Sa Avid One, nanonood kami. Avid One yung editing suite. Nanonood kami. Okay. Anong cut na to? Parang nanonood na lang direct. Yung kumbaga, for Inang's approval na lang. Okay. Happy na lahat. Parang si Inang na lang. Parang Inang, thank you Inang. Tapos na. Okay, thank you Inang. Thank you. Tapos andun ako sa labas ng tapos pinapanood ko lang sila. Tapos umalis na. Okay, thank you guys. Bye. Tapos, umalis na si Inang. Tapos after ilang seconds, andun lang ako sa may Avid. Sabi ni Inang, oh no, asan na yung kiss ko? Sabi ko, wait lang Inang. Pumunta ako kay Inang. Tapos pagtingin ko, ibang Noah pala yung
Yung anak pa rin ni Sir Enrico na bata. Nakakaloka kay Noah. Ilang taon yun? Nakakaloka. Hiyang-hiya ako kay Ina. Sige na, kulipin naman. Sobrang taas na posisyon. Pero, sa premiere night, So, nag-premiere na. Andoon na ako sa loob ng sinihan. Papasok si Inang ng sinihan. Uy, Noah, ito na pala yung kiss ko. Nalaman na pala ng buong staff yung kwento. at least, diba, yun ang naging ano na ni Inang. Doon kami nag-ano nila. Ano sabi ng mga para sa lahat talaga ng mga tao dito? Oh, parang, wala lang, sobrang feeling ko lang na parang hihingi sa akin si Inang. Noah, nasa na yung kiss ko. Diba? Ano? Dramas ba yun? Tsaka na-imagine ko si Noah na, Yung parang taranta talaga ako. ay, nako. As in, sa likod mo yung totoong Noah? Yeah, nasa likod ko direct ng mga oras na yun. Yung dramas film. Ay. Pero nakinis naman siya ng totoong Noah. Oo. Kinis Yung naman po bata. direct. Yung 5-year-old. Nag-exit frame ka agad ako nun. Baka ma-misinterpret mo. Ikaw yung nakamusin. Lo, Inang, if you're watching. At tapos ang nakakaloka pa, nalaman ng buong Star Cinema, yung pinagkalat talaga nila. Yung kasi, Sino nagkalat? chinika ko lang naman kasi sa isa. Wala ka naman sa Tapos, industriya. tapos napunta sa creative, napunta sa production, nakarating kay Ina. Tumawid ng Morato. Diba? Tsaka ng Mother Ignacia. So true. Kaya yun. Anyways, that's life. Parang nalike ka na pagkakamala, no? So totoo. Yun yung moral of the story, I feel. Because tingin ko the best kind of flattery is imitation. Kasi paano din siya sa pagkakamalan. The best form of flattery. The best form of flattery is imitation. That's the moral of the story. Ay, nako. Okay. Oh, meron ka? Meron ka pa? Ben? Wala na, yun na Uy, yun. mag-share ka naman. Pick na yun. Ano ba yan? Isa lang yung shinare. Kayo po direct, wala po kayong isi-share? Na Wala. Thank Sa you mga- so much for the laughter, Ay. for the tears. I think ang moral of the story ay you are you can be Ito na yung part na nag-iiyakan tayo. ang moral of the story ay pwede ka maging sino kahit sino. Pwede ka maging driver. Tama. Pwede ka maging You can be whoever you, want to be. Yon! Ang galing mo! Thank you. As long as you put your heart into it. Into Yes. it or to it. Bahala kayo. Oo. With it. With it. With it. Through it. Meron ka pa ba? Balik ka ng part 3. Balik ka ng part 3. Yeah, parang marami pa yung makakwento. Wala na naman din. Baka lang meron kang hindi mo mapigilang hindi sabihin. Pero tama yung sinabi ni Noah talaga na the best ideas can come from anyone. Diba? Parang hindi lang sa isang tao. Ano tawag ka nila? Ano yung mga Creative associates. Ganyan. Parang hindi lang sa mga boss, hindi lang sa mga kahit kanino pwede manggaling ang magandang idea. So dapat matuto kang i-open mo yung tenga mo sa lahat ng mga Ang visual nung i-open ng tenga. Sobrang visual. Yung, kasi feeling ko pag nasa ka na din na ayaw mo nang ito yung tingin mong tama. Pag hindi ka na nakinig at 'di ba, parang hindi mo na makikita yung what's best for the movie, I think. Kaya Kapag hindi ka na nakinig, kapag sarado ka na. Right. kasi hindi naman minsan hindi mo sinasadya na tingin mo dito tayo papunta. Ganun. Pero papunta doon sa gusto mong gawin, may mga ibang ways to get there. So Parang trip to Quiapo ni Tulala na si Tonet. Tulala na si Tonet. May epekto din Benedict. Tulala na si Tonet. Maganda yung sinabi mo. Please, sabihin! Uy, sa mga brands dyan. Ang ganda. Tumatagos na yung tingin niya sa'yo. Yung tingin niya sa
akin. Galing pa kasi kami ng editing session eh. Pagod na kami. Tulala. Ayun yun na to, i-wrap up. Please wrap up. Nag-stutter na din dito. Ano, pag gusto nyo parang part 3, nakasama sina Ben at Noah, comment down below. Ay, nagamit ko yung YouTube. Comment down below for more editing. Comment down below! Si Noah, sure ako madami. Kasi ang dami niya naging editor. Oh. Dami niya. Ano pa direct? As-aso. As Asok, syempre dun yun. Yes. Sino mga yes. nakatrabaho mong editor? bukod kay Napakadami direct. Siyempre, the great Maura Ignacio, Benamin Tolentino, Vito Kahili, Beng Wow! Bondo. Yes. Nabito kahili ko rin. Yes, sir. Chitoron. Ben. Bini-bini. Binibini Binibini Joyce Joyce Bernal, Bernal. of course. Miss Van, yung mga, as in yung mga editors na mga nauna sa akin, nagdaan po talaga ako doon. Sa totoo lang. Mga sunbenim natin. Kumbaga, I am not an editor, I am now. Alam mo yung gusto mo Oh, I am not an editor. Itawid mo yan. Alam mo yung gusto mo Yes, sabihin, oo, pero oo, itawid mo. oo. Parang ito na lang, i-rephrase ko. I am the editor that I am now because of the editor that they are, or they were. Ang galing! Beware sa may namatay na. Parang ganon. Ganda. Ayun. Kumbaga, I owe it all, hindi naman all, I owe Some of it. ayun. Kaya happy ako na nakapag-work ako sa maraming editors dito sa Pilipinas. Sikat man o hindi sikat. Ganon. Sino yung hindi sikat? Sino hindi sikat? Well, see. Si ano? Ayun. Sige, balik kayo sa party. Kasi question ako ng ano mga natutuhan nila dun sa mga editors Editors na nauna. Mga... Nag-i ka rin ba dati? Or diretso editor? Kay Direct Joyce, ang dami kong natutunan. Pero pwede na natin itong tanggalin. Ba't kami tatagal Yung kay Direct Joyce, yung siguro ang pinaka-memorable na madami ako natutunan kay Direct Joyce, pero ang pinaka-memorable na natutunan ko sa kanya is kung paano mag-trim ng pelikula. Na parang... Mag-trim, magpabawas ng running time. Running time. Na parang gumagano, parang umaandar pa rin yung buong narrative ng pelikula. Na kahit na na-trim na siya like from 5 hours down to 1 hour and 50, 1 hour and 45, pero andoon pa rin yung ano. Tapos kung paano mag-trim ng hate mong artista nang hindi mo napapansin na wala na pala sa pelikula, binayaran mo na tapos magagalit ang producer. Ano nangyari dito? Yung Kay Direct Joyce mo yun natutunan din kay Direct Joyce. Si Direct Joyce ang galing niyang mag-ano ng yung parang taba, yung fat ng pelikula, pag hindi mo kailangan, tatanggalin niya. No? Yung paano, kumbaga kung sculpture siya, kung paano niya Tatabasin. oo, sinishave off para yung sculpture. Yung matitira yung Wait lang. pinaka-perfect. Yeah. So si Direct Joyce, siya si Joyce Bernal. Nag-direct ng Kimidora, Yeah. Buba. Don't Give Up on Us, Buba, Super B, Till Maskip There sa Was dibdib. You. Yes. Ayun. So editor muna siya bago siya naging director. Like, kay Miss Mar naman natutunan ko yung Miss Maria Ignacio. Maria Maria Ignacio. Ignacio, yung puso, kung paano mag-edit ng may puso, yung as in yung puso talaga, kung paano mag-flash out ng puso, kaya natutunan ko yung kung paano magbigay ng bagong meaning doon sa pelikula. Kaya parang feeling ko, I am a perfect combination of Mars. Benjamin pa din. So sa mga brands. So love child ka nila, gano'n. Parang gano'n, di ba palagi ko yung sinasabi. Na, Feeling sobrang swerte ni Noah kasi natuto siya sa mga maraming editors. yeah. Sa Masters. Sa Masters. Straight from the Si Masters. Sir J ba nakatrabaho mo? JH, of course. Nagka-work Si kami. J. J. Halili. Halili. Editor ng Bybus, OTJ, gano'n. Of course, J. Halili. Ikaw nga nag-i ka rin ba? O diretso editor? Diretso. Diretso editor. Ayan, babalik sina Ben tsaka sina Noah sa part 3, I guess. Wala pa rin akong ambag today. Try natin kahit isa. Ayan.
So sa mga branch dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and channel, please like and subscribe ang Walang Kwentang channel. And sa Spotify, ang Walang Kwentang Podcast. We release a new episode every Monday sa YouTube, and the same episode, video episode yon, and then the audio version will be released every Thursday wherever you listen to your podcast. Yes. At kung meron kayong mga questions para sa next guesting ni Ben and ni Noah dito, mention nyo lang kami on Twitter, Instagram, and TikTok using the hashtag ang Walang Kwentang Podcast. Yun pa rin ba? Or ang Walang Kwentang Channel. Sige, ang Walang Kwentang Podcast. Sa Twitter, ay sorry, wala pa kaming Twitter. Sa Threads, sa TikTok, sa IG, sa IG namin at @AWKPStuffs, sa TikTok at ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonette Hadaone, Project 8 Projects at Project 8 Projects. Follow nyo na kami sa IG at sa TikTok para sa mga updates sa next film ni JP. Yes. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Kayo, saan kayo mahanap ng ating mga Across the board, Noah. Makahanap nyo po. Yun, ang aking socials ay @Noah Tonga. Across the board. Bakit naman yun, di ba? Ikaw, Ben. Ben Not Ben siya Instagram. Ayan. Tapos meron din kami ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan, kung saan Facebook group yon, kung saan pwede kayong mag-share ng mga favorite quotable quotes nyo ng episode na ito ni Noah Tonga. Yes. Not Noah Tonga. Stop it. Okay, ano pa? Ayun. Yun lang. Ayun, thank Like you, and subscribe, guys. Maraming salamat kasi ang bilis namin nakaaabot ng 11,000 na. 11,000 followers na tayo. Thank you, guys, sa panonood. Yes. And don't skip the ads if you like us. Charing. Like and subscribe, guys. Yes. Thank you so much. Thank you sa ating VVIPs. Lo, 239,000, no? Thank you, guys. Thank you, guys. Yun. Maraming salamat. See you sa next episode. Bye-bye. Bye. Bye.